Isang nagbabagang bakal. Ganoon ang pakiramdam ng noo ni Mateo sa palad ni Althea. Ang init ay tila tumatago sa kanyang balat, dumadaloy sa kanyang mga ugat, at kumakalat na parang lason sa buo niyang katawan. Napakagatlabi siya upang pigilan ang isang hikbi. Sa labas, walang awa ang pagbuhos ng ulan, ang bawat patak na tumatama sa yero ng kanilang munting klinika ay parang maliliit na martilyo na pumupukpok sa kanyang sentido. Dalawang pink na linya di. Ang alaala ay dumating nang hindi niya inaasahan, isang pamilyar na multo mula sa nakaraan. Ngunit hindi iyon ang resulta ng isang pregnancy test na tinitingnan niya ngayon. Iyon ang dalawang salitang kumikinang sa digital thermometer na hawak niya. 39.8 degree T, isang malamig na takot ang gumapang sa dibdib ni Althea, mas malamig pa sa hanging dala ng ulan sa labas. 6 na taon. 6 na taon na niyang itinatago ang kanyang mga anak mula sa mundo kung saan sila tunay na nabibilang. 6 na taon ng pagpapanggap at simpleng pamumuhay sa isang malayong probinsya sa Rizal, sapat lang para makakain, makapag-aral, at mapalayo sa panganib. Ngunit sa isang iglap, ang lahat ng pinaghirapan niyang kapayapaan ay tila babagsak dahil lang sa isang lagnat. Mama ni. Ungol ni Mateo, ang kanyang maliit na boses ay basag at hirap. Pinilit nitong imulat ang mga mata, ngunit muli lang itong napapikit, tila hinahatak pababa ng isang hindi nakikitang bigat. Nandito lang si Mama, anak, bulong ni Thea, ang kanyang boses ay nanginginig. Pinunasan niya muli ng basang bimpo ang noo, lieg at mga singit ng bata. Bilang isang doktora, alam niya ang protokol. Alam niya ang dapat gawin. Ngunit bilang isang ina, ang puso niya ay dinudurog ng kawalan ng magawa. Nasa isang maliit silang community clinic. Wala silang sapat na gamit para sa mas maselang pagsusuri. Ang pinakamalapit na ospital ay 1 oras pa ang biyahe, at sa ganitong kalakas ng ulan, delikado ang daan. Napabuntong hininga siya at napatingin sa 3 pang maliliit na higaan sa kabilang bahagi ng kwarto. Mahimbing na natutulog sina Miguel, Marco, at ang kaisa-isang prinsesa niyang si Maria. 4 na anghel. 4 na biyaya. 4 na rason kung bakit niya tiniis ang lahat. At 4 na buhay na kopya ng lalaking pilit niyang tinatalikuran. Ang tunog ng ulan sa yero, iyon din ang tunog ng ulan na humahampas sa makapal na salamin ng penthouse unit ni Franco, 6 na taon na ang nakalipas. Biglang nanlamig ang mga kamay ni Thea, hindi dahil sa temperatura ng silid, kundi dahil sa alaala. Naalala niya ang pakiramdam ng malamig na doorknob sa kanyang nanginginig na palad, ang bigat ng kanyang bawat paghakbang palayo sa natutulog na katawan ni Franco sa kama. Hawak niya noon ang isang sobre. Sa loob nito ay isang sulat na nakasulat sa mamahaling papel at mga litrato. Litrato ng maliit na karinderya ng kanyang ina sa kanilang probinsya. Litrato ng kanyang ama na nag-aayos ng nasirang tricycle. Mga larawan ng simpleng buhay na iiwan niya at sisirain ng lalaking nasa likod ng sulat kung hindi siya susunod. Umalis ka. Huwag kang magpapakita kailanman sa anak ko. Ituring mong hindi kayo nagkakilala. Isang tawag ko lang, abo lahat ng pinaghirapan ng pamilya mo. Ang mga salita ni Don Ricardo Sarmiento ay tila isang sumpa na nakatatak sa kanyang isipan hanggang ngayon. Kaya tumakbo siya. Tumakbo siya ng walang lingon-lingon, dala ang isang sikretong nagsisimula palang mabuo sa kanyang sinapupunan. Isang matinis na tunog mula sa labas ang pumutol sa kanyang pagbabalik tanaw. Tunog ng isang makinang hindi pamilyar sa lugar na iyon. Sinundan iyon ng 2 matatalas na sinagnang ilaw na tumago sa salamin ng bintana ng klinika, panandali ang nagpaliwanag sa madilim na silid. Napasiksik si Thea, tila isang hayop na nasilaw. Sino ang pupunta sa ganitong oras ng gabi at sa ganitong panahon? Maingat siyang tumayo, siniguradong komportable si Mateo, at dahan-dahang sumilip sa bintana. Ang kanyang hininga ay halos maging isang manipis na ulap sa salamin. Sa labas, sa gitna ng putik at walang hintong ulan, ay nakaparada ang isang makinang at itim na kotse. Isang sasakyang tila hindi nababagay sa simpleng itsura ng kanilang barangay. Isang sasakyang sumisigaw ng yaman at kapangyarihan. Bumukas ang pinto sa driver's side. Isang matangkad na lalaki, nakasuot ng damit na halatang mahal, ang bumaba at mabilis na binuksan ang isang itim na payong. Ang kanyang mga sapatos na gawa sa katad ay lumubog ng bahagya sa putik. Ngunit tila hindi niya iyon ininda. Nagsimula itong maglakad patungo sa pinto ng klinika. Bumilis ang kabog ng dibdib ni Thea.
Hindi. Hindi maaari. Narinig niya ang tatlong magkakasunod na katok sa pinto. Malakas. Desidido. Tila ba alam ng kumakatok na may tao sa loob. Napaatras si Thea, napahawak sa kanyang dibdib. Anong gagawin niya? Papatayin niya ba ang ilaw at magpapanggap na walang tao? Ngunit paano kung isang emergency? Paano kung may pasyente na mas malala pa ang kalagayan kaysa kay Mateo? Ang kanyang sinumpaang tungkulin bilang manggagamot ay nakipagbuno sa kanyang takot bilang isang babaeng nagtatago. Sa huli, nanaig ang kanyang propesyon. Huminga siya ng malalim, inayos ang sarili at dahan-dahang lumakad patungo sa pinto. Bawat hakbang ay parang may bigat na 1 tonelada. Inabot niya ang seradura, ang malamig na bakal ay nagdulot ng kuryente sa kanyang mga daliri. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at dahan-dahang binuksan ang pinto. Ang amoy ng mamahaling pabango na hinaluan ng amoy ng ulan ang unang sumalubong sa kanya. Isang amoy na pamilyar na pamilyar. Isang amoy na minsan sa kanyang buhay ay naging kanlungan niya. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang paningin. Mula sa basang sapatos, sa mamahaling slacks, sa puting-puting polo na bahagyang nabasa ng ambon, hanggang sa pamilyar na panga, sa mga labing minsan na niyang inangkin, at sa mga matang puno ng paghahanap at kalungkutan na tinitigan niya gabi-gabi sa kanyang mga panaginip sa loob ng 6 na taon. Ang mundo ni Althea ay tumigil sa pag-ikot. Ang ingay ng ulan ay biglang nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang dumadagundong na pagtibok ng sarili niyang puso. Nakatayo sa harap niya ang lalaking tinakasan niya. Ang ama ng kanyang mga anak. Ang dahilan ng kanyang pagtakbo at ang dahilan ng kanyang patuloy na paghinga. Nakita niya ang pagbabago sa mga mata nito, mula sa paghahanap, naging pagtataka, at nauwi sa isang matinding pagkabigla na tila nakakita ito ng multo. Ang mga labi nito ay bahagyang bumuka. Ang kanyang pangalan, binigkas ng boses na iyon. Isang tanong na puno ng 6 na taong sakit, pagkalito at pananabik. Ang payong ay dahan-dahang bumagsak mula sa pagkakahawak nito, hindi na inalintana ang buhos ng ulan na ngayon ay tuluyan ng bumabasa sa kanila. Ngunit wala silang pakialam. Sa sandaling iyon, tila may sarili silang mundo, isang mundong muling nabuo matapos ang napakatagal na panahon. 6 na taon. Para kay Franco Miguel Sarmiento, ang 6 na taon ay isang mahabang kadena ng mga araw na walang sagot, mga gabing puno ng tanong. 6 na taon ng paggising sa isang kama na masyadong malaki, masyadong malamig. 6 na taon ng paghahanap sa isang multo. At ngayon, ang multong iyon ay may pangalan, may mukha, at nakatayo sa kanyang harapan, basang-basa rin ng ulan. Muli niyang binigkas ang pangalan nito, sa pagkakataong ito ay hindi na isang tanong kundi isang pag-amin. Ang pagkabigla sa mga mata ni Althea ay mabilis na napalitan ng isang emosyong mas pamilyar kay Franco, takot. Isang matinding takot na tila gusto nitong tumakbo pero hindi maigalaw ang mga paa. Mabilis siyang hinila ni Thea papasok mula sa ulan at isinara ang pinto ng may kaunting kalabog. Ang biglaang katahimikan sa loob ng klinika, na binasag lang ng mahinang pag-ungo ng isang bata at ng patuloy na lagaslas ng ulan sa yero, ay mas nakabibingi kaysa sa sigaw ng bagyo sa labas. Tumingin si Franco sa paligid. Ang lugar ay simple, malinis, ngunit halatang kinakapos sa pondo. Ang amoy ng lisol at gamot ay nanunuot sa hangin. Sa isang gilid ay may isang maliit na kama kung saan nakahiga ang isang batang lalaki na may basang bimpo sa noo. Ito ba ang dahilan kung bakit siya narito? Isang doktor. Dito. Ang lahat ng ito ay napakalayo sa kinang ng Makati, sa karangyaan ng penthouse unit kung saan sila huling nagkita. Anong ginagawa mo rito, Franco? Basag ang boses ni Thea. Hindi galit, hindi panunumbat. Tila isang pagod na tanong mula sa isang taong ayaw nang makipaglaban. 6 na taon, Thea, sagot ni Franco, ang sakit ay malinaw sa kanyang boses. 6 na taon kitang hinanap. Nagbayad ako ng mga pribadong investigador. Nag-iwan ng mga mensahe sa lahat ng posibleng kaibigan natin. Pinuntahan ko ang probinsya ng mga magulang mo pero sabi nila, hindi ka na raw nagpapakita. Para kang bulang naglaho. Naalala niya ang tip na natanggap niya ilang linggo lang ang nakalipas mula sa isang dating gwardiya sa gusali ng kumpanya. Sir, sabi ng matanda, may kamag-anak po ako sa San Mateo, Rizal. May volunteer doctor daw po doon, kamukhang-kamukha po nung girlfriend niyo dati.
Alvea din daw po ang pangalan. Isang sinulid ng pag-asa. Iyon lang ang kailangan niya. Kaya kahit sinabi ng kanyang sekretarya na imposible dahil wala namang record ng isang Aki Alvea Reyes sa Rizal, nagbakasakali pa rin siya. Hinanap niya ang bawat maliit na klinika sa lugar hanggang sa mapadpad siya rito ngayong gabi. Dapat hindi mo na ako hinanap, mahinang sabi ni Thea, nakayuko, iniiwasan ang kanyang mga mata. Umalis ka na. Pakiusap. Umalis? Halos matawa si Franco sa pate. Aalis ako. Matapos kitang hanapin sa loob ng 6 na taon, palalayasin mo lang ako na parang wala lang. Thea, mag-usap tayo. Bakit? Isang salita lang sana. Isang paliwanag. Pero wala. Iniwan mo lang ako na parang basura. Wala tayong dapat pag-usapan, git niya, at sa pagkakataong iyon ay may bahid na ng galit sa kanyang boses. Lumapit siya sa batang may sakit at inayos ang kumot nito. Nakita ni Franco ang pag-aalala sa mukha ni Thea, ang pagmamahal sa bawat haplos nito sa bata. At may kung anong kumurot sa kanyang puso. Isang pamilyar na kurot. Tinitigan niya ang natutulog na bata. Ang hugis ng ilong. Ang bahagyang kapal ng mga labi. May kung anong pamilyar sa mukha nito. Mama! Isang maliit na boses ang narinig mula sa kabilang kwarto. Isang boses na nagpatigil sa kanilang dalawa. Napapikit si Thea na parang nasaktan. Huli na ang lahat. Bumukas ang isang kurtinang nagsisilbing harang sa isa pang bahagi ng klinika, at mula roon ay lumabas ang isang batang lalaki na kinukusot pa ang mga mata. Mama, nauuhaw po ako. Napatingin ang bata kay Franco at ang mga mata nito, ang mga matang iyon, ay tila isang salamin ng nakaraan. Mga mata ng mga sarmiento. Mga mata ng kanyang ama. Mga mata niya. Nanlamig ang buo niyang katawan. Ang mga tanong na kanina lang ay nag-uunahan sa kanyang isip, ang bakit at paano ay biglang naglaho, napalitan ng isang malakas at nakabibinging katahimikan. Para siyang tinamaan ng kidlat. At tila hindi pa tapos ang sorpresa ng tadhana. 2 pang maliliit na ulo ang sumunod na sumilip mula sa likod ng kurtina. Isang lalaki at isang babae, parehong may mga matang gulat na nakatingin sa estrangherong basa sa kanilang harapan. 4. 1. 2. 3. 4. 4 na bata. Ang isip ni Franco ay mabilis na naglakbay pabalik. 6 na taon. Mahigit 9 na buwan matapos siyang iwan ni Thea. Ang matematika ay simple, ngunit ang resulta ay napakasakit at napakagulo. Pinagmasdan niya ang mga ito, isa-isa. Ang batang lalaki na unang lumabas ay may mga mata niya. Ang isa pang batang lalaki na nakahiga sa kama ay may hugis ng kanyang ilong. Ang ikatlong batang lalaki ay may panga niya. At ang maliit na batang babae ay tila isang perpektong pinaghalong bersyon nilang dalawa ni Thea. Para siyang tumitingin sa 4 na maliliit na piraso ng kanyang sarili. Ang hangin ay tila naubos sa silid. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Dahan-dahan, ibinaling niya ang kanyang tingin mula sa mga bata pabalik kay Thea. Nakita niya ang katotohanan sa mukha nito bago pa man ito makapagsalita. Ang pamumutla. Ang pagkagat sa labi. Ang mga luhang nagsisimulang mamuo sa gilid ng mga mata nito. Ito na ang sagot. Ito na ang paliwanag sa 6 na taong misteryo. Hindi ito tungkol sa pera. Hindi ito tungkol sa ibang lalaki. Ito ay tungkol dito. Sa kanila. Dahan-dahan siyang humakbang palapit kay Thea. Ang bawat hakbang ay mabigat, ang bawat paghinga ay masakit. Ang lahat ng galit at sakit na inipon niya sa loob ng 6 na taon ay biglang napalitan ng isang nakalululang damdamin, isang halo ng pagkabigla, pagkalito, at isang hindi maipaliwanag na saya. Hinawakan niya ito sa braso, hindi mahigpit, ngunit sapat para makuha ang buong atensyon nito. Pinilit niyang maging matatag ang kanyang boses, ngunit narinig pa rin niya ang sarili niyang panginginig. Thea, sagutin mo ako. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito, humihingi ng isang sagot na alam na niya sa kanyang puso. Mga anak ko ba sila? Ang tanong ni Franco ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa pundasyon ng munting klinika. Sa isang iglap, bumalik ang lahat ng takot na pilit na ibinaon ni Althea sa loob ng 6 na taon.
Ang mga multo ng nakaraan ay hindi na mga anino, narito na sila, nagkakatawang tao sa anyo ng lalaking nasa harap niya at sa apat na maliliit na mukha na nagmamasid sa kanila. Bumagsak ang mga balikat ni Thea. Wala nang saysay ang pagtanggi. Ang katotohanan ay narito, nakatitig sa kanya mula sa mga mata ni Franco at sa mga mata ng mga anak nila. Isang salita lang, ngunit ito ang pinakamabigat na salitang binitawan niya sa buong buhay niya. Iyon ang kanyang pag-amin at ang kanyang sentensya. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Franco. Ang pagkabigla ay napalitan ng isang bagay na hindi niya mabasa, isang halo ng sakit, galit at kagalakan. Hinawakan nito ang kanyang mga braso at sa pagkakataong ito, mas mahigpit na. Bakit, Thea? Bakit hindi mo sinabi? Bakit mo sila ipinagkait sa akin? Dito na sumabog ang lahat ng emosyong pinigilan ni Thea. Tinulak niya ito palayo, ang kanyang mga kamay ay dumapo sa dibdib ni Franco. Bakit ngayon ka lang? 6 na taon, Franco. 6 na taon akong mag-isang nagtaguyod sa kanila. 6 na taon akong natakot para sa buhay nila. At ngayon, darating ka na parang wala lang, at tatanungin mo ako kung bakit. Umiiyak na siya ngayon, ang mga luha ay malayang dumadaloy, kasabay ng galit at hinanakit. Akala mo ba ginusto ko to? Akala mo ba naging madali para sa akin na iwan ka? Naitago ang mga anak natin? Kung gayon, ipaliwanag mo, sigaw pabalik ni Franco, ang sarili niyang emosyon ay hindi na makontrol. Dahil hindi ko maintindihan. Ang ama mo, sigaw ni Thea, ang pangalan ay tila lason sa kanyang mga labi. Si Don Ricardo. Siya ang dahilan kung bakit ako umalis. Siya ang dahilan kung bakit kailangan mong umalis ngayon din. Biglang natigilan si Franco. Si Papa? Anong kinalaman ni Papa rito? Napailing si Thea, isang mapait na tawa ang kumawala sa kanya. Ang inosenteng tanong ni Franco ay tila isang sampal. Bulag pa rin siya, ang mabuting anak na hindi nakikita ang tunay na kulay ng kanyang ama. Hinila niya ang lailayan ng kanyang damit, ang mga daliri ay nanginginig habang bumabalik ang isang alaala na mas masakit pa sa panganganak niya ng mag-isa. Ang hangin sa loob ng fine dining restaurant ay malamig, artipisyal. Bawat kubyertos ay nakalatag ng perpekto. Bawat waiter ay gumagalaw ng walang ingay. Nakaupo si Althea sa harap ng pinakamakapangyarihang lalaki na nakilala niya, si Don Ricardo Sarmiento. Ang ngiti nito ay kasing lamig ng hangin sa silid. Hisa, simula ng Don, ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Alam kong mahal mo ang anak ko. At alam kong mahal ka niya. May sumibol na pag-asa sa dibdib ni Thea. Baka nagkamali siya. Baka narito ito para bigyan sila ng basbas. Ngunit ang pag-asang iyon ay agad dinurog. Inilapag ni Don Ricardo ang isang brown envelope sa mesa at marahang itinulak iyon palapit sa kanya. Nanginginig niyang binuksan. Sa loob ay mga litrato. Litrato ng kanyang ina na masayang naghahain sa kanilang munting karinderya sa probinsya. Litrato ng kanyang ama na ipinagmamalaki ang bagong pintura ng kanilang tricycle. Mga larawan ng simpleng buhay ng mga taong pinakamamahal niya. Maganda ang negosyo nila, hindi ba? Sabi ni Don Ricardo, habang humihigop ng kanyang mamahaling alak. Sayang kung bigla na lang may magreklamo sa sanitation o kung may mangyaring di inaasahan sa kalsada ang ama mo. Alam mo na, maraming aksidente ngayon. Nanlamig ang buong katawan ni Thea. Ito ay isang banta, malinaw at nakakakilabot. Umalis ka, utos ng Don, ang boses ay hindi na nagbabait-baitan. Huwag kang magpapakita kailanman sa anak ko. Huwag kang mag-iwan ng kahit anong bakas. Ituring mong hindi kayo nagkakilala. Kapag nalaman kong sinubukan mo siyang kontakin, o kapag nalaman kong may sinabi ka sa kanya, tungkol dito tuparin mo na lang ang dasal mo para sa pamilya mo. Itinuro nito ang mga litrato. Isang tawag ko lang, Thea. Isang tawag ko lang, abo lahat yan. Isang malakas na pagyanig sa kanyang balikat ang nagpabalik kay Thea sa kasalukuyan. Si Franco, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Thea, anong nangyayari sa'yo? Kailangan mong umalis, ulit niya, ang boses ay desperado na. Franco, hindi mo naintindihan. Alam niya ang lahat. May mga mata at tenga siya kahit saan. Kapag nalaman niyang narito ka, na nahanap mo kami, hindi ko alam kung anong kaya niyang gawin.
Samantala, ilang metro ang layo mula sa klinika, sa loob ng isang luma at madilim na kotse, isang lalaking nakasuot ng itim na jacket ang nagmamasid. Nakita niya ang pagdating ng mamahaling sasakyan ni Franco. Nakita niya itong pumasok sa klinika. Agad niyang kinuha ang kanyang cellphone. Doon, sabi niya sa kabilang linya, ang boses ay mababa at nag-ulat. Natagpuan na po ni Sir Franco ang babae. Opo. Dito. Po sa isang liblib na klinika sa San Mateo, Rizal. May ilang sandaling katahimikan sa kabilang linya. Magmatsyag ka lang dyan, utos ng boses na walang emosyon. Papunta na ako. Sa loob ng klinika, sinusubukan pa rin ni Franco na intindihin ang lahat. Hindi ako aalis, Thea. Hindi kita iiwan ulit. Hindi ko hahayaang saktan kayo ni Papa. Hindi mo siya kilala, sigaw pabalik ni Thea. Hindi mo alam ang kaya niyang gawin para sa pangalan at pera. Sa gitna ng kanilang mainit na pagtatalo, dalawang pares ng matatalim na ilaw ang biglang tumutok sa bintana ng klinika, mas maliwanag at mas nakakasilaw kaysa sa sasakyan ni Franco kanina. Sinundan iyon ng isa pa at isa pa. Tatlong malalaking itim na isgu ang huminto sa putikang daan sa labas, ang kanilang mga makina ay sabay-sabay na namatay na nag-iwan ng isang nakabibinging katahimikan. Napahinto sa pag-iyak si Thea. Napatingin si Franco sa bintana. Ang kanilang mga puso ay sabay na kumabog ng mas mabilis. Ang pinto ng AC sa gitna ay bumukas. Isang makintab na itim na sapatos na katad ang maingat na tumapak sa isang bahagi ng lupa na hindi gaanong maputik. Dahan-dahang bumaba ang isang figura, matangkad, nakasuot ng mamahaling Amerikana, ang buhok ay pulido kahit sa gitna ng ambon. Tumayo ito ng tuwid at tumingin ang diretso sa bintana ng klinika. Ang mukha ay isang blankong maskara na walang mababakas na anumang emosyon. Napaatras si Thea, napahawak sa kanyang bibig. Ang pinakamasama niyang kinatatakutan ay nagkatotoo. Nahuli na sila. Nasa labas si Don Ricardo Sarmiento. Ang pagdating ni Don Ricardo Sarmiento ay tila nagdala ng isang nakapapamingaw na lamig sa loob ng klinika. Para kay Franco, ang kanyang ama ay palaging isang puwersa, isang bundok na hindi natitinag, isang hari sa kanyang palasyo. Ngunit ngayong gabi, sa harap ni Althea at ng apat na maliliit na bata na posibleng mga apo nito, ang presensya ng Don ay tila isang madilim na ulap na nagbabantang sakupin ang lahat. Papa, anong ginagawa ninyo rito? Tanong ni Franco, ang boses ay nagsusumikap na manatiling kalmado. May bahagi sa kanya na gustong maniwala na nagkataon lang ito, na may iba itong pakay. Ngunit ang tingin sa mga mata ng kanyang ama ay nagsasabi ng ibang kwento. Hindi siya pinansin ni Don Ricardo. Ang mga mata nito ay nakatuon kay Thea, isang tingin na kayang magpatunaw ng bakal. Mukhang masikip ang lugar na ito para sa isang pamilya, sabi ng Don, ang boses ay kalmado ngunit puno ng pang-aalipusta. Humakbang si Franco, pumagit na sa kanila. Papa, ako ang kausapin ninyo. Huwag si Thea. Doon lang ibinaling ni Don Ricardo ang tingin sa kanya. Franco, umuwi na tayo. Huwag kang magpalinlang sa drama ng babaeng yan. Alam natin pareho kung ano lang ang habol niya. Hindi totoo yan, sabat ni Thea, ang takot ay napapalitan na ng galit. Hindi totoo. Isang sarkastikong tawa ang kumawala sa Don. 6 na taon kang nawala at ngayong nahanap ka ng anak ko, bigla kang may daladalang 4 na bata. Napakagaling na timing. Magkano, Hija? Magkano ang kailangan mo para manahimik at mawala na ulit kayo sa buhay namin? Bawat salita ay parang suntok sa sikmura ni Franco. Ito ang kanyang ama. Ang lalaking iginagalang niya, ang pundasyon ng kanilang pamilya. Ngunit ang mga salitang lumalabas sa bibig nito ay puno ng lason. Nagsimulang magbago ang lahat sa kanyang isipan. Ang mga sinabi ni Thea kanina ang kanyang desperadong sigaw nagsisimula ng magkaroon ng katuturan. Itigil niyo yan, Papa, mariing sabi ni Franco. Bakit, Franco? Dahil ba totoo? Humarap muli ang Don kay Thea. Noon, humingi ka ng pera para umalis. Mukhang naubos na. Mas malaki na siguro ang kailangan mo ngayon dahil 4 na ang alas mo. Gumuho ang mundo ni Franco. Humingi ng pera para umalis. Iyon ba ang nangyari? Iyon ba ang dahilan? Ang kanyang isip ay naging isang magulong lugar. Sa isang banda ay ang kwento ng pananakot ni Thea. Sa kabilang banda ay ang kwento ng panloloko ng kanyang ama.
Sino ang paniniwalaan niya? Ang babaeng umiiyak na mahal niya o ang amang nagpalaki sa kanya? Ang pagdududa ay isang lason na kumakalat sa kanyang sistema. Hindi ako humingi ng pera, sigaw ni Thea, nanginginig sa galit at sakit. Tinakot ninyo ako. Tinakot ninyo ako na sasaktan ninyo ang pamilya ko. Isang desperadang kasinungalingan, malamig na tugon ni Don Ricardo, bago bumaling kay Franco. Anak, nakikita mo ba? Gagawin niya ang lahat para lang sirain tayo. Umuwi na tayo. Nasa gitna si Franco ng isang bagyo. Ang kanyang puso at isip ay naglalaban. Hahawakan na sana niya ang braso ng kanyang ama nang isang hindi inaasahang boses ang pumutol sa kanilang lahat. Don Ricardo. Sir Franco. Sabay-sabay silang napalingon sa pinto. Nakatayo roon si Attorney de la Cruz, ang matagal ng abogado ng pamilya Sarmiento. Ang kanyang damit ay basa rin ng ulan, ang kanyang mukha ay seryoso at hindi mabasa. Sa likod niya ay dalawa pang lalaking nakabarong. Ang unang nakita ni Franco ay ang pagbabago sa mukha ng kanyang ama. Isang kislap ng pagkagulat at takot. Bakit matatakot ang kanyang ama sa pagdating ng sarili nilang abogado? De la Cruz, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Don Ricardo. Ang otoridad sa boses ay bahagyang nabawasan. Hindi sumagot ang abogado. Sa halip, lumakad ito papalapit kay Franco, ang mga mata ay puno ng isang kakaibang lungkot at respeto. Franco, sabi nito sa mahinang boses. Mayroon akong kailangang ibigay sa iyo. Mula sa dala nitong leather briefcase, maingat nitong inilabas ang isang selyadong sobre. Kulay krema ito at sa unang tingin pa lang, alam na ni Franco kung kanino galing. Ang eleganting sulat kamay na iyon ay nakatatak na sa kanyang isipan. Ito ang huling habili ng iyong ina, sabi ni Atty. de la Cruz. Ang utos niya sa akin ay malinaw. Ibibigay ko lang ito sa iyo sa sandaling mahanap mo si Alfea Reyes. Parang huminto ang paghinga ng lahat. Naramdaman ni Franco ang panginginig ng kanyang mga kamay habang inaabot ang sobre. Ang papel ay tila may dalang init, ang huling init. Mula sa kamay ng kanyang ina. Anong kalokohan to, De la Cruz? Sigaw ni Don Ricardo, ang kontrol ay tuluyan ng nawala. Iligpit mo iyan. Ngunit huli na. Dahan-dahang sinira ni Franco ang selyo. Bawat tunog ng napupunit na papel ay isang dagundong sa katahimikan. Inilabas niya ang nakatuping sulat. Franco, anak ko. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay nagtagumpay ka. Nahanap mo siya. Nahanap mo si Thea. At marahil, nahanap mo na rin ang mga sagot na matagal mo nang hinahanap. Patawarin mo ako, anak, dahil sa aking pananahimik. Ang takot ay isang makapangyarihang kulungan, at sa loob ng maraming taon, bilanggo ako nito. Ang iyong ama ginawa niya ang isang bagay na hindi mapapatawad. Tinakot niya si Thea. Ginamit niya ang pamilya nito para pilitin siyang iwan ka. Nakita ko ang lahat. Narinig ko ang lahat. At wala akong ginawa. Napatigil sa pagbasa si Franco. Itinaas niya ang kanyang paningin at tumingin sa kanyang ama. Ang mukha ni Don Ricardo ay maputlang maputla. Totoo. Lahat ng sinabi ni Thea ay totoo. Muli niyang ibinalik ang tingin sa sulat, ang galit ay nagsisimula ng mag-apoy sa kanyang dibdib. Hindi ko na kayang dalhin ang bigat na ito sa aking konsensya, lalo na nang malaman ko ang tungkol sa mga bata. Anak, alam ko. Nalaman ko mula sa isang taong pinagkakatiwalaan ko. At sinubukan kong itama ang aking pagkakamali sa tanging paraan na alam ko nang hindi niya nalalaman. Ang klinika kung saan mo sila natagpuan ako ang lihim na nagpupondo niya sa loob ng 5 taon. Iyon ang aking paraan para protektahan sila mula sa malayo. Ang aking paraan para humingi ng tawad kay Thea at sa aking mga apo. Sa puntong ito, ang papel ay nayupi na sa higpit ng pagkakahawak ni Franco. Ang galit ay naging isang naglalagablab na apoy. Napatingin siya kay Thea, na ngayon ay umiiyak na ng tahimik, at pagkatapos ay sa kanyang ama, na ngayon ay nakatingin sa kanya ng may purong pagkasuklam. Lahat ay isang kasinungalingan. Ang kanyang buong buhay, ang paggalang niya sa kanyang ama, lahat ay gumuho sa isang iglap. Binalik niya ang tingin sa huling bahagi ng sulat. Huwag kang magtitiwala sa kanya, Franco. Ang kanyang kasakiman ay walang hangganan. Kung gusto mong makita ang tunay niyang kulay, ang tunay na dahilan kung bakit niya pilit na itinaboy si Thea.
Ang mga huling salita ay tila isinulat ng may panginginig. Anak, ingatan mo si Thea. At alamin mo ang katotohanan tungkol sa Trans-Asia deal na isinara ng iyong ama. Doon mo makikita ang tunay niyang kulay. Ang bagyo sa labas ay unti-unti nang humihina, ngunit sa loob ng puso ni Althea, ngayon pa lang nagsisimulang manalasa ang pinakamalakas na unos. Umalis si Attorney de la Cruz na may kasamang isang tango ng respeto para kay Franco. Ang mga tauhan ni Don Ricardo ay sumunod sa kanilang amo, na umalis ng walang imik, ang likod ay naglalarawan ng isang natalong hari. Ang tatlong itim na isbu ay isa-isang nawala sa dilim, at ang naiwan na lang ay ang makinang na kotse ni Franco, at ang katahimikang binasag lang ng mahinang patak ng ulan. Nakatayo lang sila roon, si Thea at si Franco, sa gitna ng maliit na klinika. Ang sulat mula sa ina ni Franco ay nasa kamay pa rin ito, bahagyang lukot dahil sa higpit ng kanyang pagkakahawak. Ang mga bata, na nagising sa komosyon kanina, ay muling nakatulog sa isang sulok, hindi lubusang naiintindihan ang bigat ng mga pangyayaring naganap. Para kay Thea, ang lahat ay parang isang panaginip. Isang bangungot. Ang katotohanan ay lumabas na. Ang lihim ay nabunyag. Ngunit kasabay ng paglabas ng katotohanan ay ang pagguho ng lahat ng pader na itinayo niya sa loob ng 6 na taon. Wala na siyang mapagtataguan. Mag-uusap lang kami sa labas, basag ni Franco sa katahimikan. Tinutukoy nito ang kanyang ama na malamang ay naghihintay sa loob ng kotse. Hindi sumagot si Thea. Tumango lang siya, hindi magawang itaas ang kanyang paningin. Narinig niya ang mga yabag ni Franco papalabas, ang dahan-dahang pagsara ng pinto, at muli ang katahimikan. Dinala siya ng kanyang mga paa sa bintana. Mula sa siwang ng kortina, pinanood niya ang eksena sa labas. Ang ulan ay ambon na lang, ngunit sapat pa rin para lumabo ang tanawin. Nakita niya si Franco na lumapit sa kotse ng kanyang ama. Hindi ito pumasok. Nakatayo lang ito sa labas, kausap ang figura ni Don Ricardo na nasa loob. Hindi niya marinig ang kanilang pinag-uusapan. Tanging mga anino at kilos lang ang kanyang nakikita. Nakita niya ang pagturo ng kanyang ama, ang pag-iling ni Franco. Ang pagtaas ng boses, kahit hindi niya marinig, ay ramdam niya sa tensyon ng kanilang mga balikat. At pagkatapos, nakita niya ang isang bagay na muling dumurog sa kanyang puso. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, nakita niyang napayuko si Franco. Ipinatong nito ang 2 kamay sa kanyang baywang, at dahan-dahang ibinagsak ang kanyang ulo, tila isang taong pagod na sa pakikipaglaban. Tumingala ito sa langit na para bang humihingi ng sagot, bago muling tumingin sa kanyang ama na nasa loob ng kotse. Para kay Thea, ang kilos na iyon ay isang malinaw na sagot. Isang pagsuko. Ganoon pa rin, sabi ng isang malamig na boses sa kanyang isipan. Kahit anong mangyari, anak pa rin siya. Isang sarmiento pa rin siya. At sa huli, sa pagitan ng isang hamak na nurse at ng makapangyarihang ama, pamilya pa rin ang pipiliin niya. Ang katotohanang lumabas kanina ay hindi pala kalayaan. Isa pala itong paalala kung gaano kalaki ang agwat nilang dalawa. Kahit nalaman na ni Franco ang katotohanan, hindi nito kayang talikuran ang kanyang ama. Ang pagyukong iyon ang simbolo ng lahat. Simbolo na sa mundong ito, ang mga tulad ni Don Ricardo pa rin ang laging panalo. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Thea. Bumagsak ang mga luha mula sa kanyang mga mata, ngunit hindi na ito mga luha ng galit. Ito ay mga luha ng pagtanggap. Pagtanggap sa kanyang pagkatalo. Dahan-dahan siyang tumalikod mula sa bintana. Ang kanyang misyon ay naging malinaw na ulit. Ang pagdating ni Franco ay hindi isang bagong simula. Isa itong babala. Ngayong alam na ni Don Ricardo ang tungkol sa mga bata, mas lalo silang napunta sa panganib. Ang tanging paraan para mailigtas sila ay ang gawin ulit ang bagay na pinakasanay na niyang gawin. Ang tumakas. Pumasok siya sa silid kung saan mahimbing na natutulog ang kanyang 4 na anghel. Ang kanilang mga dibdib ay marahang tumataas baba, ang kanilang mga mukha ay payapa, walang kamalay-malay sa digmaang nagaganap para sa kanilang kinabukasan. Isang butil ng luha ang pumatak sa pisngi ni Mateo. Mabilis niya itong pinunasan. Hinalikan niya ang noo ng bawat isa. Si Miguel. Si Mateo. Si Marco. At ang kanyang munting Maria. Patawarin niyo si Mama, bulong niya sa hangin. Kailangan nating umalis ulit. Mula sa ilalim ng kama,
Hinila niya ang isang luma at malaking duffel bag, ang parehong bag na ginamit niya 6 na taon na ang nakalipas. Binuksan niya ang isang maliit na aparador at nagsimulang mag-impact. Ilang pirasong damit para sa mga bata. Ang kanilang mga tsinelas. Ang maliit na bote ng gatas ni Maria. Isang paboritong laro ang kotse ni Miguel. Bawat bagay na inilalagay niya sa loob ng bag ay tila isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Ang bawat kilos niya ay tahimik, halos wala kang maririnig. Ang tanging naririnig niya ay ang sarili niyang paghinga at ang tibok ng kanyang pusong puno ng pagresignasyon. Tapos na ang laban. Tinanggap na niya ang kanyang kapalaran. Ang kanyang kapalaran ay ang tumakbo, magtago at protektahan ang kanyang mga anak ng mag-isa. Nang puno na ang bag, isinara niya ito. Ang bigat nito ay parang bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Huminga siya ng malalim, pinunasan ang kanyang mga luha, at sinuot ang isang maskara ng katatagan. Dala ang bag, lumabas siya ng silid. Sumulyap siya sa pinto ng klinika. Ito na. Isang hakbang na lang. Isang hakbang palayo sa gulo, palayo kay Franco, palayo sa sakit. At isang hakbang patungo sa isa na namang walang kasiguraduhang bukas. Inabot niya ang seradura, ang malamig na bakal ay pamilyar sa kanyang palad. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, inihahanda ang sarili sa lamig ng gabi sa labas. Dahan-dahan niyang pinihit ito. Isang maliit na klik. At dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Ngunit hindi ang madilim at maambong na gabi ang sumalubong sa kanya. Isang figura. Nakatayo roon si Franco, basang-basa ng ulan, ang buhok ay tumutulo. Seryoso ang kanyang mukha, ngunit ang mga mata ay nag-aalab sa isang emosyong hindi pa niya nakikita rito dati. Determinasyon. Sa isang kamay nito, hawak niya ang sulat ng kanyang ina. Napatingin si Franco sa bag na hawak ni Thea, pagkatapos ay sa kanyang mga matang puno ng luha. Isang malungkot na pag-unawa ang dumaan sa kanyang mukha. Saan ka pupunta, Thea? Tanong niya, ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Hinaharangan nito ang kanyang daan. Sinabi ko na sayo, hindi na tayo tatakbo. Humakbang ito papalapit na nagtulak kay Thea paatras sa loob. Itinaas nito ang sulat. Oras na para lumaban. Ang mga salita ni Franco ay bumitin sa hangin sa pagitan nila ni Thea, mas matimbang kaysa sa bigat ng bag na hawak niya. Oras na para lumaban. Para kay Franco, ang mga salitang iyon ay hindi lang isang pangako, iyon ay isang deklarasyon ng gyera laban sa sarili niyang nakaraan. Nakita niya ang pagdududa sa mga mata ni Thea, ang pagod na sanay ng masaktan at mabigo. At naunawaan niya. Hindi sapat ang mga salita. Kailangan niya ng gawa. Hindi kita pipilitin na maniwala sa akin, Thea, mahinahon niyang sabi, dahan-dahang kinuha ang mabigat na bag mula sa kamay nito at inilapag sa sahig. Pero humihingi ako ng isang bagay, pagkakataon. Bigyan mo ako ng 2 araw. Manatili kayo rito. Isara niyo ang pinto, huwag kayong lalabas, huwag kayong magtitiwala kahit kanino. Pagkatapos ng 2 araw, ako mismo ang babalik dito. At ipapangako ko, mag-iiba na ang lahat. Tinitigan siya ni Thea, hinahanap ang anumang bakas ng kasinungalingan. Ngunit ang nakita niya lang ay ang nag-aalab na determinasyon sa mga mata nito, isang apoy na hindi niya pa kailanman nakita roon. Ito na ay hindi na ang sunod-sunurang anak ni Don Ricardo. Ito ay isang lalaki, isang ama, na handang isugal ang lahat. Tumango si Thea, isang halos hindi mahahalata ngunit sapat ng sagot. Isang huling tingin sa mga natutulog niyang anak at si Franco ay tumalikod na. Sumakay siya sa kanyang kotse at pinaharurot ito palayo sa Rizal, palayo sa kanyang pamilya, at patungo sa puso ng laban, ang opisina ng Sarmiento Group sa Makati. Ang sumunod na 48 oras ay isang malabong panaginip ng kape, mga dokumento, at lihim na tawag sa telepono. Ang unang tinawagan ni Franco ay si Mang Tony, ang pinakamatanda at pinakapinagkakatiwalaang accountant ng kumpanya, isang lalaking mas naging tapat pa sa kanyang yumaong ina kaysa sa kanyang ama. Trans-Asia deal, sabi ni Franco sa telepono. Kailangan kong makita ang lahat ng papeles niyan, Mang Tony. Lahat. Sa loob ng isang nakalock na conference room sa pinakatuktok na palapag ng Sarmiento Tower, nagmistula silang mga general na nagpaplano ng isang kudeta. Bundok-bundok na folder ang kanilang hinalungkat. Mga ledger, bank statement, mga kontrata na may maliliit na print.
Sa una, lahat ay tila perpekto. Ang TransAsia deal ay isa sa pinakamalaking tagumpay ng kumpanya na nagligtas dito mula sa bingit ng pagkalugi ilang taon na ang nakalipas. Ito ang deal na ipinagmamalaki palagi ni Don Ricardo. Walang mali rito, Sir Franco, sabi ni Mang Tony, pagod na hinilot ang kanyang sentido. Meron, git ni Franco. Alam kong meron. Sabi ni Mama D. Itinuro niya ang sulat na nakalatag sa mesa, ang tanging banal na kasulatan niya sa gitna ng kaguluhan. Nagpatuloy sila hanggang madaling araw. At doon, sa isang folder na may etiketang miscellaneous expenses, natagpuan nila ito. Isang serye ng mga pagbabayad sa isang kumpanyang hindi nila pamilyar, ang TCA Holdings. Walang record. Walang lisensya sa negosyo. Isa itong shell corporation. At ang inisyal ay isang sampal sa mukha ni Franco. SCF Ricardo Sarmiento. Natuklasan nila ang isang masalimuot na network ng mga money transfer na naglilipat ng milyon-milyong pondo ng Sarmiento Group patungo sa SCA Holdings at mula roon patungo sa isang pribadong offshore account. Ginamit ng kanyang ama ang TransAsia deal hindi lang para isalba ang kumpanya, kundi para nakawan ito. Ito ang dahilan kung bakit niya itinaboy si Thea. Kailangan niyang maikasal si Franco sa anak ng kanilang business partner sa TransAsia para matakpan ang lahat ng anomalya. Isang malamig na galit ang gumapang sa sistema ni Franco. Hindi lang ito tungkol sa panloloko sa kanya at kay Thea. Ito ay tungkol sa pagkakanulo sa lahat ng pinaghirapan ng kanilang pamilya. Magpatawag ka ng emergency board meeting, Mang Tony, utos ni Franco, ang boses ay matigas na parang bakal. Bukas ng umaga. Sabihin mong may mahalaga akong anunsyo. Kinabukasan, ang hangin sa loob ng Sarmiento Group boardroom ay mabigat sa kapangyarihan at lumang pera. Ang mahabang lamisang gawa sa mahogany ay napapalibutan ng mga pinakamayayamang tao sa bansa, mga board member na dekada ng kaalyado ng kanyang ama. Pumasok si Don Ricardo na may ngiti sa labi, tinatapik ang mga balikat ng kanyang mga kasamahan. Para sa kanya, ito ay isang simpleng pagpapakita lang ng pagrerebelde ng kanyang anak, isang bagay na madali niyang mapapatahimik. Nang pumasok si Franco, tumahimik ang lahat. Tumayo siya sa dulo ng mesa, kalmado, ang kanyang mukha ay seryoso. Sa harap niya ay isang laptop na konektado sa isang malaking projector screen. Salamat sa pagdalo ninyo, simula niya. Ipinatawag ko ang pulong na ito dahil may natuklasan akong isang seryosong issue tungkol sa ating pinakamalaking asset, ang TransAsia deal. Tumingin siya sa kanyang ama na ngayon ay nakakunot ang noo. Ang deal na ito ang nagligtas sa atin. Ngunit ang tanong, saan nga ba talaga napunta ang lahat ng kinita? Isang click mula sa kanyang laptop at lumitaw sa screen ang logo ng ECA Holdings. Isang kolektibong pagbulong ang narinig sa silid. Sunod-sunod na ipinakita ni Franco ang mga ebidensya, mga kopya ng bank statement, mga wire transfer, ang mga dokumento ng peking korporasyon na nakapangalan sa isang taong hindi umiiral. At sa huli, ang flowchart na nagpapakita ng pagdaloy ng pera mula sa Sarmiento Group patungo sa isang pribadong account sa Switzerland, isang account na malinaw na nakapangalan kay Ricardo Sarmiento. Ang bawat slide ay isang pako sa kabaong ng kapangyarihan ng kanyang ama. Kasinungalingan, sigaw ni Don Ricardo, sabay tayo. Pula ang kanyang mukha. Ito ay isang power grab. Huwag kayong maniwala sa batang to. Gusto niyang agawin ang kumpanyang itinayo ko. Ngunit hindi na siya pinakikinggan ng mga board member. Ang kanilang mga mata ay nasa mga dokumentong ipinamahagi ni Mang Tony, mga hindi maikakailang ebidensya ng pandaraya. Ang kanilang mga mukha, na kanina lang ay puno ng respeto para sa Don, ay napalitan ng pagkadismaya at galit. Sa ilalim ng ating corporate bylaws, nagsalita ang isa sa pinakamatandang board member, isang kaibigan ng yumaong ina ni Franco. Ako ay nananawagan ng isang vote of no confidence para sa ating chairman, si Ricardo Sarmiento. Ang sumunod na mga minuto ay mabilis na naganap. Isa-isang itinaas ng mga board member ang kanilang kamay. Ang pagboto ay halos nagkakaisa. Tapos na. Tumayo si Don Ricardo, ang kanyang katawan ay nanginginig sa galit. Tinitigan niya si Franco, ang mga mata ay puno ng pagkasuklam. Tandaan mo to, Franco, sabi niya sa nanlilisik na boses. Sinira mo ang sarili mong pamilya. Pagkatapos ay mabilis siyang tumalikod at nag-walk out,
ang kanyang pag-alis ay hudyat ng pagbagsak ng isang imperyo. Hinarap ni Franco ang natitirang mga miyembro ng board. Ang kanyang puso ay mabigat ngunit ang kanyang diwa ay matatag. Simula ngayon, deklara niya, ang kanyang boses ay umalingaw sa tahimik na silid, ang Sarmiento Group ay tatayo sa pundasyon ng katapatan at integridad. Walang puwang dito ang kasinungalingan. Tumingin siya sa labas ng malaking bintana sa nagtataasang gusali ng Makati. Ngunit hindi iyon ang nakikita niya. Ang nakikita niya ay isang maliit na klinika sa Rizal, at ang mga mukha ng isang babaeng matapang at ng 4 na batang naghihintay sa kanyang pagbabalik. Para sa kanila ang laban na ito. At ngayon, nanalo na siya. Ilang buwan na ang lumipas, ngunit para kay Althea, may mga umaga pa rin kailangan niyang kurutin ang sarili para maniwala na lahat ng ito ay totoo. Ang amoy ng sinangag at mainit na tsokolate ang gumigising sa kanya ngayon, hindi na ang amoy ng gamot at takot. Ang tunog ng maliliit na halakhak ang naririnig niya, hindi na ang katahimikang puno ng pag-iingat. Mula sa kusina, pinanood niya ang eksena sa kanilang maliit na hardin. Ang bahay na nilipatan nila ay simple lang, isang 2-bedroom bungalow sa isang tahimik na subdibisyon sa Laguna, malayo sa gulo ng syudad at sa mga anino ng Sarmiento Tower. Ito ang pinili ni Franco. Ito ang pinili nila. Sa ilalim ng puno ng mangga, naglalaro ang kanilang 4 na himala. Si Miguel, ang panganay sa loob ng ilang minuto, ay sinisermunan si Marco dahil inaagaw nito ang laruang track. Si Mateo, ang laging masayahin, ay tumatawa lang sa kanila. At si Maria, ang kanyang munting prinsesa, ay abala sa pag-aayos ng buhok ng kanyang manika, nakasuot ng isang koronang gawa sa mga bulaklak ng gumamela. Ngunit ang tanawing nagpapatigil sa paghinga ni Thea ay ang lalaking nakaupo sa damuhan kasama nila. Si Franco. Hindi ang sihi na nakabarong at laging seryoso. Kundi si Franco na nakasimpleng t-shirt at shorts, na may bahid ng tsokolate sa gilid ng labi dahil sa pakikipag-agawa ng tinapay sa mga anak kaninang umaga. Naalala niya ang isa sa mga unang umaga nila sa bahay na ito. Hindi kumakain si Marco. Kinuha ni Franco ang kutsara, naglagay ng kanin at itlog, at ginawa itong isang eroplano, kumpleto na may tunog ng makina. Here comes the airplane. Open the hangar, Captain Marco. Napatawa si Marco at kinain ito. Sa simpleng sandaling iyon, alam ni Thea na ang lalaking kaharap niya ay hindi na ang Franco na minahal niya noon. Ito ay higit pa. Ito ang lalaking pinangarap niya para sa kanyang mga anak. Malalim ang iniisip natin. Isang pares ng mainit na braso ang yumakap sa kanya mula sa likuran. Ipinatong ni Franco ang kanyang baba sa balikat ni Thea, sabay nilang pinanood ang mga bata. Iniisip ko lang kung gaano kabilis nagbago ang lahat, mahinang sagot ni Thea. Hindi mabilis, Thea, bulong ni Franco. 6 na taon. At bawat araw sa 6 na taon na iyon ay isang pagkakamali na sinusubukan kong itama ngayon. Gabi na. Tulog na ang mga bata, ang kanilang mga pagod na katawan ay nakahimlay na sa kani-kanilang kama. Nakaupo sila ni Franco sa maliit na beranda, tanging ang ilaw mula sa poste at ang mga bituin sa langit ang nagsisilbing liwanag nila. Ito ang kanilang ritual. Dito sila nag-uusap, dito sila naghihilom. Inaamin ko, Franco, nagsalita si Thea, ang kanyang boses ay halos isang bulong. Hinawakan niya ng mahigpit ang tasang may mainit na tsaa. May mga gabi pa rin akong natatakot. Natatakot ako na baka isang araw, magising ako at wala na kayo. Na bumalik ako sa klinika, mag-isa, kasama ang mga bata. Na lahat ng ito ay isang napakagandang panaginip lang. Hinawakan ni Franco ang kanyang kamay, ang init nito ay gumapang sa kanyang buong katawan, tinataboy ang anumang lamig ng pag-aalinlangan. Tinitigan siya nito sa mata, ang mga mata na minsan ay puno ng pagkalito, ngayon ay puno na ng kasiguraduhan. Hindi na ako aalis, sabi niya ng may diin. Hindi na tayo tatakbo. Tapos na yon. Pinagsisihan ko na naging bulag ako sa ginawa ng ama ko. Pinagsisihan ko na hindi kita nagawang protektahan noon. Hindi na maulit yon, Thea. Pangako. Naniwala siya. Dahil nakita niya ang patunay araw-araw. Si Franco ang naghahatid sa mga bata sa eskwela. Siya ang tumutulong sa kanilang takdang aralin. Siya ang nagkukwento bago sila matulog.
Ang Sarmiento Group ay patuloy na tumatakbo sa ilalim ng kanyang pamumuno, ngunit natutunan niyang iwanan ang trabaho sa opisina. Ang kanyang prioridad ngayon ay ang pamilyang muntik nang mawala sa kanya. Kinabukasan, habang masayang nagtatakbuhan ang mga bata sa hardin, at habang dinidiligan ni Thea ang kanyang mga halaman, naramdaman niyang lumapit si Franco. May kung anong kakaiba sa katahimikan nito. Nang lumingon siya, nakita niya itong nakatitig sa kanya, ang mga mata ay may kakaibang kislap. Thea, sabi niya. Walang mahabang talumpati. Walang magarbong eksena. Dahan-dahan itong lumuhod sa kanyang harapan sa damuhan. Hindi ito kumuha ng isang mamahaling singsing mula sa bulsa nito. Sa halip, inabot nito ang isang sanga ng bougainvillea na may isang maliit na rosas na bulaklak. Hindi perpekto ang simula natin, Thea, sabi ni Franco, ang boses ay bahagyang nanginginig, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa bigat ng emosyon. Baluktot. Puno ng sakit. Puno ng mga pagkakamali, karamihan ay sa akin. Pero ang pamilyang ito, tumingin ito sa kanilang mga anak na ngayon ay napahinto sa paglalaro at nakatingin sa kanila. Ito ang pinakatamang bagay na nangyari sa buhay ko. Ibinalik nito ang tingin kay Thea, ang mga mata ay nagsusumamo at puno ng pag-ibig. Inilahad nito ang bulaklak. Hindi ko na kayang baguhin ang nakaraan. Pero kaya nating buuin ang ating kinabukasan. Simula ngayon. Ang mga luha ay malayang pumatak sa mga mata ni Thea. Hindi na ito mga luha ng sakit o takot, kundi mga luha ng purong kagalakan. Althea Reyes, sabi ni Franco, binibigkas ang kanyang buong pangalan na parang isang panalangin. Pakasalan mo ako. Buuin natin ang pamilyang ito ng tama. Hindi siya nakasagot. Masyadong masikip ang kanyang dibdib sa saya. Tumango na lang siya, paulit-ulit, habang ang mga luha ay patuloy sa pag-agos. Tumayo si Franco at niyakap siya ng mahigpit. At sa sandaling iyon, ang kanilang 4 na anak ay tumakbo palapit sa kanila, yumakap sa kanilang mga binti, ang kanilang maliliit na boses ay nagtatanong kung bakit umiiyak si Mama. Niyakap nilang lahat ang isa't isa, isang magulo ngunit perpektong grupo sa gitna ng hardin. Si Thea, nakasubsob ang mukha sa dibdib ni Franco, ay natawa sa gitna ng kanyang pag-iyak. Hindi ito isang fairy tale. Ito ay isang bagay na mas totoo. Isang pamilyang sinubok ng panahon, winasak ng kasinungalingan, ngunit sa huli, dahan-dahang binubuong muli ng pagpapatawad, pag-unawa, at isang pag-ibig na piniling lumaban. At dito nagtatapos ang kwento ni na Franco, Althea, at ng kanilang 4 na anak, isang kwento ng pag-ibig na sinubok, ngunit sa huli ay piniling lumaban. Sa bawat isa sa inyo na sumubaybay, nag-abang, at nakiisa sa bawat tawa, luha, at pintig ng puso sa kwentong ito, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Ang inyong pakikinig at pagdamay ang nagsilbing inspirasyon at lakas upang mabuo ang bawat kabanata ng paglalakbay ni Thea at Franco. Habang isinusulat ko ang kanilang kwento, naramdaman ko ang bawat sakit, bawat takot, at bawat munting pag-asa. Nais kong lumikha ng isang salaysay na hindi lang puro kilig, kundi sumasalamin din sa katotohanang ang pag-ibig ay hindi laging madali. Ito ay isang laban. Minsan, ito ay pagtakbo. Minsan, ito ay pagharap. At kadalasan, ito ay pagpapatawad sa iba, at higit sa lahat, pagpapatawad sa sarili. Sana ay may naiwang aral at pag-asa sa inyong mga puso ang kwentong ito. Isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa kawalan ng problema, kundi sa tapang na harapin ang mga ito ng magkasama. Ito ay ang paulit-ulit na pagpili sa isa't isa, kahit gaano pa kasakit ang kahapon. Ngayon, nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Aling bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyo? Anong damdamin ang nanaig sa inyo habang nakikinig? Huwag kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga komento. Bawat isa ay mahalaga sa akin. Muli ang aking taos-pusong pasasalamat. Hanggang sa ating susunod na kwento.